Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa paghihiganti ng dating mafia matapos patayin ang kanyang asawa mula sa kaaway sa nakaraan. Ang pelikulang ito ay ang Italian crime thriller film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang My Name is Vendetta. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan naglalaro si Sofia ng hockey habang nanunood ang kanyang mga magulang na sumusuporta sa kanya. Sa hindi inaasahan na paaway ang bata kaya pinagpahinga na muna ito sa laro. Pagbalik ni Sofia para ipagpatuloy ay matagumpay niyang naipanalo ang laro na sobrang ikinatuwa ng kanyang kupunan maging ang kanyang mga magulang. Matapos ang laban sinalubong si Sofia ng kasintahan sa labas upang batiin sa pagkapanalo. Naroon din ang kanyang mga magulang na nag-aantay sa kanya na napapanood ito pero may tiwala ang kanyang ama na si Santo Romeo na uunahin ng anak ang bagay na mas nakakabuti. Ang pamilya ay nakatira sa malayo sa kabihasnan na walang ibang kapitbahay. Kapag walang trabaho tinuturuan ni Santo ang anak sa pagmamaneho upang masanay na sobra namang gustong-gusto ni Sofia. Habang nagpapahinga ang mag-ama sa harap ng magandang bulubundukin, natanong ng dalagita kung bakit doon nila napiling manirahan sa napakalayong lugar, sumagot lang ang ama na para sa pag-ibig kung saan may tinatakasan ito sa nakaraan. Bago sila umalis gustong maglitrato ni Sofia kasama ang ama, tumanggi si Romeo kagaya ng dati na hindi talaga ito nagpapakuha ng litrato, ngunit pagbalik nila ng sasakyan palihim na kinuha na ni Sofia ang ama na wala itong kaalam-alam at ini-upload sa internet. Isang umaga habang nasa trabaho si Santo, pinauna na niyang pinauwi ang bayaw para sunduin ang anak sa paaralan dahil mayroon pa itong kailangang gawin. Pag-uwi ng bahay agarang tiningnan ni Sofia ang kanyang ina-upload na litrato ng ama na marami ang nakakakita. Umakyat ito sa itaas para magdala ng labahin habang naghahanda ang kanyang ina para sa kanilang hapunan. Maya-maya pa ilang kalalakihan ang biglang pumasok sa kanilang bahay kung saan inatake ang magkapatid na walang awang pinatay. Nasaksihan ni Sofia ang ginawa sa ina ngunit nakita ito ng mamamatay tao kaya agaran ng tumakas ang dalaga patungo sa gubat at di na ito nasundan pa. Nang papauwi na si Santo sinubukan niyang tawagan ang asawa ngunit hindi na ito sumasagot. Pagka-uwi niya ng bahay naabutan na lang niya ito sa loob na wala ng buhay maging ang kanyang bayaw. Biglang gumuho ang mundo ni Santo nang makitang pinatay ang taong bumago sa kanyang buhay. Bumalik doon si Sofia kaya nabuhayan ito ng loob at isinama ang anak sa pagtakas, ngunit ipinagtataka ng bata kung bakit sila aalis na sa kondisyon ng ina ay dapat silang humingi ng tulong sa otoridad. Nagalit lang si Santo at ipinilit na kailangan nilang umalis dahil nasa panganib ang kanilang buhay. Dinala ni Santo ang anak sa abandonadong hotel para sa pansamantalang pagtataguan, hiniling ni Sofia na tumawag ng pulisya para iulat ang nangyari sa ina. Ngunit pinigilan ito ng ama na hindi niya maintindihan kung ano ang dahilan, pinakalma ni Santo ang anak dahil para din ito sa kanilang kaligtasan. Samantala, ang taong nag-utos na ipapatay sila ay si Don Angelo dating pinagsisilbihan ni Santo, gusto niyang ipaghiganti ang pagpatay nito sa anak niya 20 taon na ang nakakaraan. Subalit dismayado ang matanda dahil ibang tao ang pinatay nila kung saan ito ang kanyang bayaw. Inayos ng kanyang tauhan ang pagkakamali sa mga inutusan nitong tao upang ipasigurong mapatay nila ito. Sa abandonadong hotel, naghahanda na si Santo dahil may mga itinago ito doon na magagamit kung sakaling magkagipitan. Nilapitan siya ng anak na humihingi pa din ng kasagutan sa mga nangyayari sa kanila. Napilitan na si Santo na sabihin sa anak ang lahat kung saan dati itong masamang tao bago pa nakilala ang kanyang ina. Kabilang siya noon sa pamilya ng mafia na pinili niyang takasan para magbagong buhay. Ang totoo niyang pangalan ay kilala sa tawag na Domenico Franze, kaya ayaw itong magpakuha noon ng litrato dahil nagtatago si Santo sa nakaraan niyang buhay. Balak hanapin ni Santo ang taong pumatay sa asawa, nag-iwan siya sa anak ng telepono na gagamitin niya lang pag tinawagan siya nito. Ngunit pag-alis niya hindi mapalagay si Sofia na naiwan doon. Tinawagan niya ang kasintahan upang sunduin siya kasunod ay natuntun din ng mga kalaban ang kinaroroonan niya gamit ang tawag. Kalaunan ng isa sa may ugnayan sa mafia ay pinuntahan ni Santo upang malaman kung sino ang umatake sa kanila, pinahirapan niya ito hanggang sa malaman niya mismo ang taong may kagagawan. Kasalukuyan naman ngayong sinundo si Sofia ng kasintahan sa abandonadong hotel, ngunit pag-alis nila nakasalubong ng mga ito ang ipinadalang tao upang tapusin ang bata.
Nakabalik na din si Santo pero wala na doon ang anak. Paglabas niya ay nakita nito ang mga bakas ng gulong ng motorsiklo na siguradong nagpasando ito sa kasintahan kaya agaran niya itong sinundan. Patuloy naman ngayong hinahabol sila Sofia ng mafia na pilit nilang tinatakasan. Nang mapadaan sila sa kakahuyan ay bigla sila natumba at doon na naabutan. Napatay ang kasintahan ng dalaga at nahuli rin ito saka inilagay sa likuran ng sasakyan. Pero bago pa makaalis ang mafia dumating si Santo para iligtas ang anak, naglaban ang dalawa na nauwi sa pagkakasaksak niya sa tagiliran, nagawa namang makalabas ni Sofia sa sasakyan at nasaksihan ang pagpatay ng ama sa mamamatay tao. Sa kabila nito ang anak ni Don Angelo na si Michelle ay pinipigilan ng ama sa mga binabalak dahil maaari silang malagay sa alanganin ng dahil lang sa iisang tao. Nagalit si Don Angelo sapagkat wala siyang ibang gustong gawin sa buhay kundi ang maipaghiganti ang kapatid nito. Matapos din ang pagligtas ni Santo sa anak iniinda na niya ngayon ang natamo nitong sugat dahilan ng muntik na silang madisgrasya. Nang mapadaan sila sa isang gasolinahan pinabili niya ang anak ng mga gamit para malapatan ng paunang lunas ang sugat. Nakita ni Sofia sa balita na pinaghahanap na sila ngayon ng otoridad, pero hindi na niya ito iniisip dahil kailangan ng kanyang ama na magamot. Pagbalik ni Santo sa sasakyan ng anak na niya ang nagpresentang magmamaneho, hinayaan niya na ito upang makapagpahinga muna sa biyahe pero bago sila tuluyang umalis nagnakaw sila ng ibang sasakyang magagamit upang hindi kaagad masundan. Ganun pa man, kumuha na si Don Angelo ng taong kayang makahanap kay Santo gamit ang mga pampublikong surveillance camera sa buong Milan. Sa ngayon ay kalat na din sa pahayagan ang mag-ama bilang pangunahing sospek sa pagpatay. Nang makarating sila sa kanilang pupuntahan nakahanap si Santo ng pansamantalang matutuluyan, ngunit dahil sa iniinda nitong sugat ay hindi na niya kinaya at nawalan na ito ng malay. Natarante si Sofia kaya naghanap na ito ng makakatulong sa kanila. Lumapit siya sa isang banyagang klinika pero ayaw siyang tulungan. Inialok na ni Sofia ang lahat ng dala nitong pera pambayad kaya tinulungan din itong isalbo ang buhay ng kanyang ama. Nakita ni Sofia sa wallet ng ama ang litrato nila kung saan ito lang ang pinanghahawakan ng kanyang ama para magpatuloy sa buhay. Sa ibang eksena pinuntahan ng inupahan ni Don Angelo si Michelle upang ipaalam na patuloy pa ding pinapahanap ng kanyang ama si Santo. Binayadan niya pala ito noon pa kaya sa tagal ng panahon hindi ito nahanap ng kanyang ama para sa ikakatahimik ng kanilang buhay ngunit mapilit ang ama kaya hinayaan na niya ito. Sa kanilang tinutuluyang ilegal na ospital humingi ng tawad si Santo sa anak sa lahat ng dinanas nitong hirap ng dahil sa kanya, kasalukuyan naman ngayong pinaghahanap sila sa mga surveillance footage at napag-alaman ang kanilang kinaroroonan. Agaran itong pinuntahan ng mga tauhan ni Don Angelo habang nasa labas si Sofia nagnanakaw ng magagamit na sasakyan, pinasok ng mga kalaban ang loob at hinanap doon si Santo pero hindi nila ito makita. Ngunit natunugan nila itong tumatakas, nagtago na siya at hinarap ang killer na dati niya ring kasamahan, nagawa niyang maagaw ang baril nito ngunit nakatakas, nahuli naman si Sofia ng kasamahan nito buti na lang narinig siya ng ama at nailigtas. Dahil sa nangyari siguradong hindi sila titigilang mag-ama hanggat hindi mapatay, wala nang pagpipilian pa si Santo kundi ang pumatay kaysa maunang mapatay kaya tinuruan niya ang anak sa pakikipaglaban. Balak nang tapusin ni Santo ang lahat kaya gusto niyang makipagsundo kay Don Angelo, sinabi niya sa anak na pag natapos ang lahat ng kaguluhan pupunta sila sa ibang bansa para doon magsimula ng bagong buhay. Kalaunan sinimulan na ng mag-ama ang kanilang plano na mapasok ang pagmamay-aring kumpanya ni Don Angelo kung nasaan ang kanyang anak. Si Sofia ang nagmamatsyag sa paligid habang pinasok nito ang loob sa pamamagitan ng nahuli niyang security at walang kahirap-hirap na nakapasok. Sa labas nagpasabog si Sofia upang doon mapunta ang atensyon ng lahat, saka pinuntahan ni Santo si Michelle para sa planong pagdukot sa kanya upang gamitin laban kay Don Angelo. Nasa paradahan na nag-aantay si Sofia sa ama, pagdating doon ni Santo ay ipinasok niya sa sasakyan si Michelle ngunit ang isang security ay muntikan na silang mabaril kaya binunggo ito ng dalaga. Naiwan doon si Santo na napalaban sa mga natitirang security guard sa lugar, ngunit napakarami nila dahilan ng napilitan na itong umatras buti na lang dumating si Sofia upang balikan ang ama. Hinabol pa sila ng isang sasakyan para hindi makatakas. Sa mga turo ni Santo sa anak ay nagawa nilang matakasan ang mga ito. Pagbalik sa kanilang hideout hawak na nila ngayon ang natitirang anak ni Don Angelo na gagamitin nila laban sa kanya, umalis na din si Santo para tapusin ang plano nilang mag-ama.
Samantala natanggap na ni Don Angelo ang mensahe ni Santo na hawak nito ang kanyang anak. Kapalit sumuko ito sa otoridad at aminin ang lahat ng mga kasamaan niya kung hindi papatayin niya si Michelle. Ganun pa man, pinahanap lang ito ni Don Angelo sa taong binayaran niya at matagumpay na natagpuan ang kinaroroonan ni Santo. Agaran na din nitong pinadala ang mga tauhan upang iligtas ang anak. Sa isang tambakan ng tren doon nila ito nahanap kung saan natagpuan nila ang isang abandonadong sasakyan. Nang lapitan nila ito para hanapin doon si Michelle na paghandahan na ni Santo ang lahat, isa-isa niyang pinatay ang mga kalaban habang mabilis itong nagpalipat-lipat ng lugar upang hindi agad makita nila. Habang nagtatago ang lahat sa likod ng sasakyan pinasabog niya ang bomba na inilagay nito doon dahilan ng ikinamatay ng mga kalaban, ang pinuno na lang ng grupo ang natitira na patuloy siyang hinahanap. Sinundan niya ito sa likuran na muntik pa siyang tamaan buti na lang daplis lang, nang makahanap ng pagkakataon si Santo ay doon na niya tinapos ang mafia bilang paghihiganti sa pagpatay sa asawa. Samantala habang naiwan si Sofia pinuntahan niya si Michelle na nagmamakaawang humingi ng inumin. Kinumbinsi siya nito na ang kanyang ama lang ang may gustong ipapatay sila at pareho lang silang biktima ng kani-kanilang mga ama. Nagawa lang daw ito ng kanyang ama para ipaghiganti ang pagpatay ng kanyang ama sa kapatid. Nagmakaawa itong pakawalan siya pero hindi na ito pinansin ni Sofia at sinagot ang tawag sa telepono. Tinawagan siya ng kanyang ama dahil hindi umayon sa kanila ang plano, balak niyang sumugod mag-isa sa mansyon ni Don Angelo upang tapusin na ngayon ang lahat. Ngunit dahil sa usapan nila na track ang lokasyon nilang pareho, pinigilan naman ni Sofia ang ama sa balak nito dahil siguradong hindi na siya makakabalik pa pero hindi na ito nagpaawat kung saan pinasok niya ang mansyon at matagumpay na napatay si Don Angelo sa pagsakal. Paglabas ni Santo ay doon na dumating ang otoridad, pilit siyang pinapasuko ngunit sinubukan niya pa ding manlaban dahilan ng tinuluyan na siyang pinatay. Nahuli din si Sofia ng pulisya at ikinulong. Binisita siya doon ni Michelle na gustong makipagsundo sa kanya dahil pareho lang silang ulila sa magulang at inalok ng tulong pag nakalabas. Ngunit ang totoo, gusto niya lang mapalapit sa bata upang ipaghiganti ang ama sa kanya gaya kung paano pinatay ng kanyang ama. Pero ang pangyayari sa buhay ni Sofia ay nagbigay sa kanya ng lakas upang lumaban, tumakas ito sa kulungan para mabuhay ng malaya at tapusin ang dapat tapusin. Nabalitaan na lang ni Michelle na nakatakas ang dalaga na ipinapapatay nito, laking gulat niya na lang makita si Sofia sa mismong loob ng kanyang opisina. Iniisip nito na ang pagpapakita ni Sofia ay para tanggapin ang alok niya noon, pero hindi nagpunta para doon ang dalaga, naroon siya upang tapusin ito at wakasan ang hidwaan sa kanilang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!